You're listening to Living Word Web Radio. Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ang aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. You are listening to Living Word Web Radio. You are listening to Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ng aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. Good morning, magandang umaga mga minamahal na mga kaibigan, mga tagapakinig at mga kapatiran sa buong mundo. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa nasa kabilang dako ng mundo. Magandang gabi po dyan at magandang araw. You're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Okay, sama-sama po muli tayo sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita ng Diyos na may lalim, may katotohanan at praktikal na aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago natin simulan ang ating routine work, ay makapagbulay-bulay po tayo. Alright, ako po inyong lingkod sa Impapawid at samahan niyo po ako sa bawat episode habang sama-sama nating sinasaliksik ang Biblia. Hindi lang upang madagdagan ang ating kaalaman, kundi tayo ay magkaroon ng motivasyon, inspiration sa ating mga ginagawang sa pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat ay mabago ng salita ng Diyos ang ating puso at magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. At ito ay para sa iyo. Tara na, tayo mag-aral, magnilay at lumago sa ating pananampalataya. Ang ating morning devotion ngayon ay mula sa Genesis chapter 2 verse 1 to 2. Continuation din po ito ng ating podcast devotion kahapon na mayroong titulo o pinamagatang ang kapahingahan ng Diyos at ang kaganapan ng kanyang mga gawa. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 1 and 2, thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work He had been doing. So on the seventh day He rested from all His work. Magandang araw muli mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat ng ating mga old and new listeners, welcome once again sa ating programa dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amorti at ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang napakahalagang katotohanan mula sa aklat ng Genesis tungkol sa kapahingahan ng Diyos, ang kaganapan ng kanyang nilikha at ang kahalagahan ng spiritual rest sa buhay ng tao. Kung ikaw ay pagod, problemado o mabigat ang dinadala sa buhay, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos at mapagmahal na Ama,
Salamat po sa panibagong araw at pagkakataong mapag-aralan ang iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang kahalagahan ng iyong kapahingahan at ng iyong perpektong plano para sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat tagapakinig, mga manggagawa, mga OFW, pastors, pamilya, mga kabataan at mga dumaraan, lalo na, O Lord, sa mga pagsubok, mga kabigatang dinadala ng bawat isa sa amin. Mga kabigatan sa problema ng pinansyal, kabigatang problema sa kalusugan at pangkabuhayan. Bigyan mo sila ng tunay na kapahingahan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at kami papatuloy sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa mga all the new listeners natin. Greetings kay Sister Tess Sadang Francisco and of course kay Ma'am Caroline at yung mga darating pa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbubulay-bulay. Ang background po ng passage, ang aklat ng Genesis ay isinulat ni Moises. Ito ang unang aklat ng Biblia at nagpapakita kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Natalakay po natin kahapon ang chapter 1 ng Genesis. Sa Genesis chapter 1 makikita natin ang 6 na araw na paglikha. Ngunit sa Genesis 2 verse 1 and 2 ay makikita natin ang pagtatapos ng dakilang gawa ng Diyos at ang kanyang pagpapahinga sa ikapitong araw. Ikaw ba ay nagpapahinga pa ba? O pati Sunday ay sinakop na ng iyong trabaho? Dahil sa iyong kabisihan ay wala ka ng panahon sa Diyos. Ang pagpapahinga hindi naman ibig sabihin ay napagod ang Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at hindi napapagod. Yung tinatawag na rest. Okay? Ang rest ng Diyos ay ang nangangahulugang kumpleto. Kompleto, tapos at perpekto ang kanyang nilikha. Narito po ang ating outline. Number 1, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kaganapan. Our God is God of order. Ang sabi niya, thus the heavens and the earth were completed. Naganap na at nagkaroon na ng katuparan lahat ng plano ng Diyos. Hindi aksidente sa mundo. Ang paglikha ng Diyos ay hindi po galing kay yung tinutukoy sa ating science na the Big Bang theory na kay Albert Einstein. At hanggang ngayon ay patuloy na nandoon pa rin yung kanilang paniniwala na wala namang ito ay batayan, kundi nangyari lang. Ayaw nilang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba mas madaling intindihin kung ano yung sinasaad sa Biblia at mas basihan yung tinutukoy sa banal na kasulatan. Blessed morning din, Pastor, to all, sabi ni Ma'am Rowena. Maraming salamat, Ma'am Rowena Sombrito. At purihin ang Diyos at naka-ano ka ngayon? Nakapakinig ka ng live. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi aksidente ang mundo. Hindi random ang buhay. Ikaw, kung sabi nga ni galing daw tayo sa mga unggoy. Ikaw, galing ka ba sa unggoy? Ang nilikha ng Diyos, the God of order, okay? Siya po ang may akda, siya po ang may likha sa atin, sa lahat, sa sansinukoban. Kabilang po tayo doon. Hindi random ang buhay. Ang Diyos ay may malinaw na plano at layunin ng lahat ng kanyang salita. Kaya ito po ang dapat nating mahalagang katotohanan na dapat nating malaman. Kumpleto po ang gawa ng Diyos. At ito ay iga-igayang tingnan. Tingnan nyo naman ang bundok, ang dagat, no? Mga bato, sa mga ilog. Perfect nature. Walang kulang.
Walang labis, walang kulang. Yan po ang plano ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa nilalang sa mundong ito. The universe na kung saan ay hanggang ngayon ay tinutuklas ng science, mga scientists, kung paano at paano nangyari at paano create ng Diyos. Pero kita nyo naman yung mga scientists na nagpunta sa buwan, no? Pinupuri nila ang Diyos. Kasi ang hindi mo maintindihan na itong planetang ating tinutungtungan ay nakahang, nakabitin. Hindi nyo ba tawag dito, napapansin or hinahangaan? Ang planetang ito, mundo nating ginagalawan ay nakalutang sa kalawakan, di ba? Sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng bagay na walang purpose. Lahat po yan ay may purpose. At ang Diyos natin ay the God of order at merong direksyon. Ang direksyon po natin, mga minamahal na kaibigan, tayo po ay nabubuhay ngayon. Tingnan nyo mabuti, no? Noon, tayo ay bata. Naging matanda na tayo ngayon. At ang direksyon natin ay pabalik doon. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay sinilang sa mundong ito. Create ng Diyos. Pagdating ng panahon, tayo ay babalik sa Kanya. So yun po yung final goal natin. The final goal is babalik tayo sa Kanya. Ang katawang lupang ito ay babalik sa alabok. At makikita po natin dito yung mga may bata, may mga bata, kabataan, matanda. Kahit ano po ang level of age ay makikita mo sa sementeryo. At balang araw ay magiging katulad din natin yon. Okay? Ibig sabihin, babalik tayo kung saan tayo nanggaling. Sa ating Diyos na lumikha. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bagay ay nangyari na at mapapansin natin na ito ay create ng Diyos. Halimbawa, katulad yung mga bato na yan, may mga layunin. Create ng Diyos ang mga magagandang bagay. Katulad ni Bro Mario Alicante, di ba? Isang gwapo, magaling na barbero. Merong purpose ang Diyos at may layunin sa buhay mo. Kaya tayo nagkaroon ng iba't ibang propesyon, kakayahan, talento. Yan po ay ginawa ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos about sa atin upang magkaroon po tayo ng kanya-kanyang papel dito sa mundo. Katulad ni Ma'am Maripas Bautista. Thank you very much for coming back. Ma'am Maripas Bautista at kabuuan ng grupong Dagupan City NRCit alumni. So parang isang architect na maingat gumawa ng blueprint. Yan po yung trabaho namin sa Dubai noon. Okay, bilang kasama sa design team ay maingat namin ginagawa yung blueprint pa nung araw. Ngayon wala na yung blueprint, pero meron pa rin pala. Ito ay yung kopya ng mga ginagawa ng mga manggagawa. Ang mundo po natin, ang universe po natin ay ginawa, nilikha ng Diyos. Na napakaganda, napakaiga-igaya at lahat ng bagay ay may layunin, may purpose sa buhay natin. Kaya purihin ang Diyos. Ang sabi ko nga, lahat po tayo ay mayroong purpose sa buhay natin. Maraming salamat sa pag-tune in, lalo kay Sister Letty Muschetti. And of course, welcome back kay Pastor Roger, ang aming beloved senior pastor. Ayan, tulad ni Pastor, ang papel niya sa mundo ay bilang tagapangasiwa, tagapangalaga. Ikaw, kaibigan, kapatid, natuklasan mo na ba ang iyong mga kakayahan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Kasama ka po sa layunin ng Diyos kung bakit tayo narito sa mundong ginagalawan natin ito. Bilog na mundo na kung saan ay nakabitin sa ere. Ang Diyos po natin ay ang ating architect na maingat by His word, utter. No? Sabi nga niya sa isang kanta sa isang salita lang
ng Diyos ay nilikha ang lahat ng bagay. Lahat ng detalye ng buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng ating Diyos. Maraming Pilipino ngayon ang mga nalilito. Maraming mga nalilito sa kanilang direksyon sa buhay. Sabi ko nga, itong mga natalakay ng mga nakaraang pagkakataon, mga podcast natin, nung nag-abroad ako, punong-puno rin ng pangarap ang aking isip. Hindi lang ako, kundi ang bawat Pilipino na nag-abroad ay punong-puno ng pangarap, punong-puno na tila na napakagandang direksyon. Pero sa pang-araw-araw na pamumuhay, nagbabago yung direksyon. No? Kumakanan, kumakaliwa, hindi diretsyo. Kaya, mga minamahal na kapatid, hawak mo ang bola, hawak mo ang pen. Pero ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. Magandang umaga, Pastor Roger. Good morning din po. Maraming salamat. At sa lahat ng kabuuan ng Castillejos Methodist Church ng Castillejos, lahat ng of course men and ministry team sa pangunguna ni Captain Pedro at 10 ng mga kasamahan, sila Jess, Bro Jess. Magandang umaga. And of course kay Chairman Alejandro Dupra, good morning brother and have a nice day. Ang Filipino Guardians Brotherhood Chairman ng Santa Fe. Okay, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Maraming Pilipino ngayon ang mga nalilito sa kanilang direksyon sa buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos ay may plano kahit hindi pa natin nakikita ang kabuuan. Amen? So, yung ang plano ng Diyos po na yan ay minsan ay hindi lingid sa atin. Pero may ginagawa po ang Diyos na plano sa buhay mo. At yun ay patuloy mong alamin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa personal na relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, marami pong mga tao na halos naabot na yung pinakamataas na antas ng kanilang buhay. Pera, sakyan, bahay, edukasyon, hanggang sa PhD na o doktor, whatever, no? Pero, hindi pa rin alam yung direksyon. Magkakaroon po yan ng direksyon ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your hearts and lean not to your own understanding. Magtiwala sa Diyos at huwag manangan sa sarili nating karunungan. Yan po yung sabi niya. At tiyak po ay magkakaroon po ng direksyon ang buhay ng bawat isa. Yan po ang tandaan po natin. Na ang Diyos ay may plano kahit hindi pa natin nakikita ang kabuuan. Ang pangalawa po sa ating outline na message, ang kapahingahan ng Diyos ay simbolo ng kaganapan. Ang sabi ay, on the 7th day, He rested. Sa pang-7 araw, siya ay nagpahinga. Ikaw ba, kaibigan, nagpapahinga ka? Sa 7 araw na kung saan ay binanggit ang salita ng Diyos na sa pang-7 araw, meron tayong Saturday and Sunday. Kasi yung mga nirespeto rin natin. Katulad doon actually sa Dubai, yung pinaka-Sunday nila doon, pinaka-Sunday namin noon ay Friday. Kaya ang araw ng pananambahan doon ay Friday. Meron ding mga Seventh-day Adventist na kanilang kinikilalang pang 7th day ay Sabado. At sa pangkaraniwan or common na araw ay Sunday o araw ng linggo. Pero ito po kaya ay mahalaga? O yung tinutukoy na mahalaga ay yung basta merong isang araw ng pamamahinga upang alalahanin natin na yun po ay bilin ng Diyos sa atin. Ang salitang rested ay hindi dahil napagod ang Diyos, kundi ito ay tanda, symbolic, ng kaganapan.
Ang kapahingahan ng Diyos ay simbolo ng kaganapan. Kasiyahan ng Diyos sa kanyang ginawa. Ang pagpapabanal ng ikapitong araw, ang Diyos ay tumigil dahil tapos na ang kanyang gawain. Ang Diyos ay hindi tumigil dahil tapos na. O ang Diyos ay tumigil dahil tapos na, completed. Pati po yung lahat ng bagay na kailangan nyo pong gawin. Alam nyo po, minsan palagi, na tayo ay sobrang abala. Abala sa trabaho. Abala sa ating negosyo. Abala sa problema, sa stress. Abala sa social media. Pag-aalala kung ano yung mga isasalang natin o ulamin natin bukas. Pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng renta. Purihin ng Diyos kung kumpleto ka at hindi ka nagbabayad ng mga yan. Maging sa ministry, tayo po ay nagiging busy sa mga mananampalataya sa mga Christian. Yung kabisihan po natin ay ilaan po natin yung isang araw sa Kanya. Ngunit nais ng Diyos na matutunan din natin, sabi dito, ang spiritual rest. At yun po yung araw ng pamamahinga. Narito po ang pangatlo ng ating points. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan kay Kristo. Sa bagong tipan, si Jesus Christ o ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay tunay na kapahingahan. Sinabi ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Maraming tao ang physically nagpapahinga pero spiritually tired or pagod. Pagod saan? Mga dahilan ng spiritual exhaustion ay number 1 ay kasalanan, guilt, fear or takot, anxiety, kawalan ng pag-asa or hopelessness, kakulangan ng relasyon sa Diyos. Diyan po tayo nagkakaroon ng spiritual exhaustion. Ngunit kay Kristo, meron po tayong kapahingahan. Pangako po ng ating Panginoon yan, "Come unto me." Lumapit kayo sa akin mga nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sa Kanya meron tayong kapatawaran. Sa Kanya, kay Jesus meron tayong kapayapaan. Kay Jesus meron tayong pag-asa. Tunay na pahinga ng ating kaluluwa ang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, huwag natin hayaang lamunin tayo ng sobrang pagod at stress sa buhay. Matutong magtiwala sa Diyos. Matuto po tayong maglaan ng oras ng panalangin, magpahinga spiritually, magnilay sa salita ng Diyos. Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Diyos sa magitan ng banal na pamamahinga o kapahingahan. Narito po ang mga practical illustrations. Katulad ng maraming OFW at manggagawa sa Pilipinas, araw, gabi at trabaho para sa pamilya. Tama po yun. Dahil po, tama naman yung magtrabaho tayo dahil kailangan natin. Pero ang hinihiling ng Diyos ay isang araw lamang para sa araw ng pamamahinga. Minsan ay nakakalimutan na natin nagmamahinga sa paghahanap ng trabaho, sa paggawa ng negosyo. Pero pagka nagkasakit po tayo, wala rin po tayong malalapitan. Hindi po yung PhilHealth. Hindi po yung isang hospital, no? Tatawag din po tayo sa ating Diyos.
May mga tao ring financially successful pero emotionally exhausted. Ang tunay na pahinga ay hindi lang bakasyon o tulog, kundi kapayapaan ng puso na galing sa Panginoon. Amen? At sa ating pagtatapos, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, verse 1 to 2, makikita natin na ang Diyos ay may perfectong plano. Ang kanyang gawa ay kumpleto at mabuti. Ang kapahingahan ay bahagi ng kanyang disenyo. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan kay Kristo. Amen. So purihin po ang Panginoon. Kung ikaw man ay pagod sa buhay, lumapit ka sa Panginoon ngayon. Gagabayan ko kayo ng isang prayer of acceptance and commitment. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ikaw lamang ang makapagbibigay tunay na kapahingahan sa aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa araw-araw at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So yan po ay panalangin ng commitment sa ating Panginoon. Ito po ay pagtatapos nating panalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong salita. Naway maranasan ng bawat isa, bawat tagapakinig ang tunay na kapayapaan at kapahingahan na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas, ang aming mga pinuno, gayon din po ang aming mga simbahan, ang aming mga churches, ang aming mga pastors, missionaries, mga OFW na kung saan ay kabigatan ang kanilang dinadala, problema, kabigatan, anuman Panginoon ang kanilang dinaranas sa mga panahong ito, Panginoon. Mga may sakit, mga dumaraan sa depression, sa anxiety, bigyan mo sila ng lakas, pag-asa at pananampalataya araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos at maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration of across the airwaves. Ako po, si Pastor Amor, DJ Amor D. Nagpapaalala sa gitna ng pagod ng buhay, may kapahingahang inihanda ang Diyos para sa iyo. God bless everyone. Okay, maraming salamat po. Tapos na po yung ating pagbubulay-bulay at makikita po tayong muli. And greetings, extending greetings po kay Ching Blanquera. Sorry Pastor, nahuli ako ng pagbubukas. Nood na lang ako sa recorded video. Okay, maraming salamat din po Madam Jing. At siyempre kay Ma'am Caroline Dagman Sombrito sa Canada. Mga kaibigan natin sa US. Okay, purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Basahin ko lang saglit yung mga iba pang eto na. And greetings din kay First Lieutenant Larry Evangelista, ang aming commanding officer. And greetings din sa aming head ng Living Christian Bible Seminary, si Dr. Elan Ligmon. Sir, sana po dalangin natin na marami pang makapag-aral. Maaring kayo, baka gusto nyo mag-aral ng Bible Seminary through online. Didiscuss po natin yan sa susunod na panahon. And of course, say hello basahin ko na lang ng mabilisan. Say hello kay Emil Kabigting at sa kanyang lovely wife na si Lilian, ang aking mga inaanak sa United Arab Emirates, pero ngayon ay nakauwi na. Sila ay mga musician. At purihin ang Diyos dahil sa tinagal-tagal na panahon ay nagkita-kita pa rin. And of course, saying hello kay Ma'am Lilia Bribon Romualdo, Maria Cecilia Buneo,
Si Tess Dang nandyan, no? Maricar de Los Santos, si Master, and Josephine Presto Zulueta. Ay ganun din po kay Ma'am Alma Abawag ng listening from USA, kay Ching Blanquera, yan, and yes, from, nasa na ba yung lugar mo? Anyway, Pangasinan. And of course, kay Germanuel Fernandez, kay Ma'am Karen L. Tayag, ang aming regional director ng DX3L Latitude Communication or Communicators. Lukring Lumibaw, ay Wendar Ekla, laging nandyan. And of course, thank you very much also for dropping by and watching kay Sir Ryan Vincent Daso. Sir, magandang umaga. Kumusta po ang buhay natin? Plat na siguro yung tiyan mo, no? Sige. Nainggit ako. Ako rin, magpapaplat. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang madali lang naman kasi 99%, ilang percent ba yung water sa katawan natin. Kaya pag napawisan yan, matutunaw yung mga taba-taba natin. Ang tanong lang ay, kailan ka magtutunaw? Kailan mo tutunawin yung mga taba, yung mga na naipon sa atin, sa katawan. Alright, and saying hello also kay Sir Joel Lopez, Rone Pajardo. Ayan, nabati ko na si Sir Alejandro, si Bro Alejandro Dupra ng Santa Fe. Greetings din dyan sa Manaring Nagilian Isabel, and of course kay Maricel, kay Kuya Willie, kay Pastor Roman, and Ate, sino pa yung mga natin dyan? Ate Marlene, yan. And greetings din dyan sa Pangasinan kay Robert Ibuenga. And greetings din sa United Arab Emirates kay Glenn, kay Glenn Hipulito, and of course, and hello kay Romar ng United Arab Emirates. Romar, ang aking beloved pamangkin. Ingat lagi dyan dahil hindi pa naman di ko malaman kung kailan matatapos yung war. Pero as of now ay Panginoon ang ating panalanginan upang magkaroon ng tunay na kapayapaan dyan. Alright, and of course, and hello also kay Pastor Limuel Tumanda, IPMR Robert De La Cruz Sr. ng Aglao, and kay Kagawad Engineer Bernie Bautista, and of course kay Lieutenant Alfredo B. Molina Jr., ang aking classmate, kay David Laureta Vasquez ng Laguna ng PGBI, and of course kay Sir Rolly Serapica, Kagawad Rolly Serapica, at yung mga kasamahan natin dyan kay Sir Jake or Rolando, Sir Rolando dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Alright, and send hello also kay Veronica Hort Buen, kay Sister Nancy Micalier Atienza sa Bataan, si Sir kabady ko, si Samsor Prestado ng Castillos, Gilbert Caparas, and of course kay Jojo Caparas, Jenny Ricalde, at Julius Fernandez, Pastor Jupiter Terer Moca, of course kay Pastor Darren Lerion, ayan, Joseph James Romaldo Caparas, at kay Sister Lerma Balahaja, and saying also kay Pastor Debo Sink, at kay Alan Milan ng Mindanao, at kay Dudes Racaza. Yan, and of course, and hello kay Lilia Diausen, Sister Lilia Diausen. At greetings also sa lahat ng Jesus the Solid Foundation, kay Pastor Serrano, na hanggang umaabot yan international GSF International sa Dubai and the Philippines. Say hello also kay Herbito Pahota Arlene, yan, Teresa Fong Obsual, kay Ate Mary Delilah, and Manang Lourdes. Okay, kumusta po kayo dyan? And yes, bago ko makalimutan, si Ma'am Novi Cruz ng Hawaii, enjoy your stay there. Greetings na rin kay Bro Erwin Eclarino dyan sa kanila, California, whatever, sa USA.
Joel Lopez and Elwin Lino Baker. Alright, yung mga hindi nabanggit sa susunod na kabanata ulit. And thank you very much kay Armay Cantillo. Okay, welcome sa ating programa. Wait ka namin sa June 7, Pastor. I hope na makapunta po ako sa reunion. Actually, nami-miss ko na rin kayo eh. And greetings also kay Sir Jaime, GGF Jaime. Right, purihin po ang Panginoon at ipagpatuloy na lang po sa ating pagsasama-sama ng ilang minuto kaysa yung mahaba na tayo magsama-sama tapos every month naman. Kaya ang atin pong live podcast ay araw-araw po. Hindi po ito AI. Live na live po ito, no? Nagsasalita. Anyway, alam niyo po ang ngayon, panahon ng AI or Artificial Intelligence. Pag-uusapan po natin sa susunod na kabanata na yun daw ating isip nakakonekta na doon sa computer program. Anong gagawin? Baka mamaya magiging robotic na tayo. At higit sa lahat, ang nakakahindik balayibo doon ay magiging ka-level daw ang tao si Jesus Christ. Yung mga kaalaman, mga ganun. No? Anyway, tayong mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay alam po natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, ngayon ay magtatapos po tayo panandalian na Tuesday, May 26, episode 26, 2026. Puro 26, ano? Purihin po ang Panginoon. Makikita-kita po tayo sa araw ng bukas. God bless. At patnubayan po kayo ng ating Panginoong Jesus sa kabuuan, the rest of the day. Alright? Kita-kits ulit po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Mordi, at kayo po ay nakinig o nakikinig sa Living Word Radio. Okay, the voice of inspiration across the airwaves. God bless.